Praise God. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Tayo pong lahat ay tumayo na at sisimulan na po tayo sa ating gawain. Sige po, bago pa tayo simula ay tayo po yung humingi ng patnubay mula sa ating Panginoon. O hallelujah, hallelujah. Pinupuri ka namin, O Diyos. Pinasasalamatan ka namin. Niluluwalhati ka namin sa umagang ito, Panginoon Lord God. Napakabuti mo, O Diyos, sa iyong mga anak, Panginoon Lord God. Napakabuti mo sa amin, Panginoon Lord God, sa nagdaang araw, sa nagdaang linggo ng aming buhay, Panginoon. Patuloy mo kaming iningatan, sinamahan, ginabayan, O Diyos, sa aming mga ginagawa, Panginoon Lord God. Salamat, O Diyos, sa kapayapaan, sa pag-ibig na binigay mo sa amin, Panginoon Lord God. Kaya't kami nakapagpatuloy dahil sa biyaya mo, Panginoon Lord God. O salamat, Ama. O salamat. Pulihin ka, hallelujah. O hallelujah. Sambahin ang iyong banal na pangalan, Panginoon Lord God. Sambahin ang iyong dakilang pangalan, Panginoon Lord God. O salamat, salamat. O hallelujah, hallelujah. Karapat dapat ka, O Diyos, na pasalamatan, itanghal, itaas ang iyong pangalan, Panginoon Lord God, sa oras na ito. Oh, you are worthy of our praise, Panginoon Lord God. You are worthy of our worship, Panginoon Lord God, sa oras na ito. Kaya sa oras na ito, humihingi kami ng patnubay mo, ng pagsama mo, Panginoon Lord God. Katagpuin mo kami sa lugar na ito, sa oras na ito, Panginoon Lord God. Sa pagkakataon na ito, Panginoon, maranasan namin ang iyong pag-ibig, ang iyong kabutihan sa amin, Panginoon Lord God. Ang iyong presensya, Panginoon Lord God, ay bumaba sa lugar na ito, Panginoon Lord God. Maranasan namin ang iyong kaluwalhatian, ang iyong katabatan, ang iyong presensya, Panginoon. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, salamat, salamat, Ama. Salamat, Ama, Panginoon Lord God, sa aming pagsamba, Panginoon Lord God. Tulungan mo kami, O Diyos, na mapapurihan ka ng the best, Panginoon Lord God. Ang pinakamainam namin, ang pinakamainam na pagsamba ay para sa iyo lamang, Panginoon Lord God. Oh, hallelujah. Sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin, Panginoon Lord God. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Salamat, Panginoon Lord God. At gayon din ang aking dalangin, Panginoon Lord God, sa oras na ito, sa aming pagtanggap sa iyong banal na salita, Panginoon Lord God, ay buksan mo ang puso ng bawat isa, Panginoon Lord God, sa pakikinig, Panginoon Lord God. Anong distractions, Panginoon Lord God, ay alisin mo, Panginoon Lord God, sa lugar na ito, Panginoon Lord God. At maisip lamang namin, maranasan lamang namin Ikaw, Panginoon. Ikaw lamang ang maisip, Ikaw lamang ang matagpuan, Panginoon Lord God. Maranasan namin, Panginoon Lord God. Anong alalahanin, anong problema, anong iniisip namin, Panginoon Lord God, ay sinusuko namin sa iyo, Panginoon Lord God. We surrender into you, Panginoon Lord God. At ikaw lamang ang may hawak sa aming mga buhay, Panginoon Lord God. Nagtitiwala kami, Panginoon Lord God, sa kapangyarihan mo, sa kabutihan mo, Panginoon Lord God. Oh, hallelujah. O gayon din, Panginoon Lord God, sa aming mga kapatid na papunta pa lamang sa lugar na ito, patuloy mo silang ingatan, gabayan, at katagpuin kayo pong mausap sa kanila, Panginoon Lord God. Ipaalala mo sa kanila ang araw ng linggo ay para sa iyo, Panginoon Lord God. Nakahalagahan ito, Panginoon Lord God. O salamat, Ama. O salamat. Alam namin na tagumpay na ang gawain ito dahil kasama ka namin, Panginoon. And we declare it in Jesus' name, Panginoon Lord God. We declare it, Panginoon Lord God. Salamat, Panginoon. Oh, hallelujah, hallelujah. Sa iyo lamang po ang pinakamataas na papuri pa sa salamat. Ang pagdakila ay sa iyo lamang. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay sabi na. Amen, amen. Hallelujah. Po, hayaan niyo pong basahin ko sa inyo ang mga talata mula sa Salmo 98, verses 1 to 8. Sabi po dito, umawit ng bagong awit sa Panginoon sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga gawa. Sa kanyang kapangyarihan at kalakasay, tinalo niya ang ating mga kaaway. Pinakita ng Panginoon sa mga bansa ang kanyang pagliligtas at pagiging makatwiran. Hindi niya kinalimutan ang kanyang pag-ibig at katapatan sa Israel. Nakita ng lahat ng tao sa buong mundo ang pagliligtas ng ating Diyos. Kayong lahat ng tao sa mundo, sumigaw kayo sa galak sa Panginoon. Buong galak kayo umawi ng papuri sa Kanya. Umawi kayo ng mga papuri sa Panginoon habang tinutugtog ang mga alpa. Patunugin ang mga trumpeta at tambuli. Sumigaw kayo sa galak sa harapan ng Panginoon na Hari. Magalak ang dagat at ang lahat ng naninirahan dito. Gayon din ang buong mundo at ang lahat ng narito. Magpapalakpakan ang mga ilog at sabay-sabay magsisiawitan sa tuwa ang mga kabundukan. Magalak sila sa presensya ng Panginoon na Hari dahil darating siya upang hatulan ang lahat ng tao sa mundo. Hahatulan niya sila ng matuwid at walang kinikilingan. Napakabuti po ng ating Panginoon at sabi po dito, umawit tayo ng bagong awitin, yung the best para sa ating Panginoon at hindi dahil tradisyon lamang natin, hindi tuwing Sunday lamang at tayo
umaawit, kundi awitin natin yung pinakamainam sa ating Panginoon. Bigay natin yung the best para sa ating Panginoon. Huwag kang mahiya sa katabi mo. Huwag mo hayaan na disturb ka ng kaaway, distract ka ng kaaway sa mga alalahanin, sa pagsubok, sa problema, at ang oras na ito ay para sa Panginoon lamang. Kaya awitan natin siya, sambahin natin ang ating Panginoon. Sapat na at higit pa ang kanyang biyaya, awitin natin siya. Thank you, Lord! Oh, hallelujah! Thank you, Lord! Awitin natin! Sama mo'y iyakan ko.
sigaw natin. Hallelujah. Sobrang sama. Thank you, Lord. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Umaawi, ako'y sa'yo, ikaw sa'kin. May sinagdala sa'yo piling, ako'y sa'yo, ikaw sa'kin. Kaibigan, aking takbuhan, kapayapaan ang iyong hatid. Kaligtasan sa iyong pangalan, kasama sa habang buhay. Isisigaw, hallelujah, Jesus, you're the only one. Ang buhay ko sa'yo lamang. Hallelujah, wala nang hahanapin pa, 'cause Jesus, you are more than enough. Yes, Lord. Ngayon umaawi, ako'y sa'yo, ika'y sa'kin. May sikat ka lang sa iyong piling, ako'y sa'yo, ika'y sa'kin. Kaibigan, aking takbuhan, kapayapaan ang iyong hatid. Kaligtasan sa iyong pangalan, kasama sa habang buhay. Isisigaw, hallelujah, Jesus, you're the only one. Ang buhay ko sa'yo lamang. Hallelujah, wala nang hahanapin pa, 'cause Jesus, you are more than enough. Hallelujah, Jesus, you're the only one. Ang buhay ko sa'yo lamang. Hallelujah, wala nang hahanapin pa, 'cause Jesus, you are more than enough. Yes, Lord. You are more than enough. Jesus, you are more than Hallelujah, Jesus, you're the only one. Ang buhay ko sa'yo lamang. Hallelujah, wala nang hahanapin pa, 'cause Jesus, you are more than enough. Hallelujah, Jesus, you're the only one. Ang buhay ko sa'yo lamang. Hallelujah, wala nang hahanapin pa, 'cause Jesus, you are more than enough. Hallelujah, Jesus, you're the only one. Ang buhay ko sa'yo lamang. Hallelujah, wala nang hahanapin pa, 'cause Jesus, you are more than enough. Yes, Lord. You are more than enough. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. You are more than enough, Panginoon, dear God, sa ating Panginoon. Oh, salamat, Diyos. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, sambahin ka, lakilain ka, O Diyos. Oh, salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo sa amin, Panginoon, Lord God. Kaya sa oras na ito, patuloy kami nagpapakumbaba, Panginoon, Lord God. Siya sa atin mo ang aming puso, Panginoon, Lord God. At sa oras na ito, ilapit mo kami sa iyo, Panginoon, Lord God. Ilapit mo kami sa iyong piling, Panginoon, Lord God. Oh, salamat, Panginoon. Oh, we worship you, Jesus. We worship you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Lapit mo sa iyo.
salamat po, Diyos. Sa buhay ko, sa labis na pag-ibig mo, ay naligtas ako. Hindi man karapat-dapat
salamat, Panginoon. Salamat, Ama. Salamat, salamat. Salamat, O Diyos. Hindi mataas ang pagpulit pagsamba. Ang pagdakila ay sa lamang, O Diyos. O marapat-dapat ka, O Diyos. Oh, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Ama, Panginoon. Lord, you're worthy. You deserve it, Panginoon. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, marapat-dapat ka, O Diyos. O sa lamang, ang mataas ang pagsamba. Ang pagpulit ay sa lamang sa pangalan ni Jesus. Pinakatay sa Panginoon. Amen, amen, hallelujah. Thank you. Harvest time, amen? Handa po ba kayong umani? Siyempre, kapag tayo gusto natin umani, tayo rin ay magtatanim. Hindi pwede tayo umani sa hindi naman natin itinanim. Ang sabi nga nung awit kanina, sapat na at higit pa. Ganun nagbiyaya ang Panginoon sa buhay po ng bawat isa sa atin. Higit pa raw sa ating pong pangailangan, higit pa sa ating inaasahan, ang ibibigay ng Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. Sabi ng salita ng Diyos, ang nagtatanim ng marami ay aani ng marami, at ang nagtatanim ng kaunti ay kaunti rin ang aanihin. Kaya nga, kung nais natin na mag-harvest ng marami, siyempre kailangan magtanim din tayo ng marami. Upang sa ganun, umani tayo ng sagana at higit pa sa ating pong inaasahan. Naalala ko isang patotoo ng aking pong kapatid. Dumaan po sila sa isang matinding pagsubok. May pangyayari sa kanila na hindi naman nila ginusto, hindi nila kagagawan, pero sila nagsasuffer. Sabi niya gano'n, ang katwiran niya ay di naman, yung perang ito di naman sa akin eh. Kay Lord to. Kaya, sabi niya gano'n, sabi ko naman, nagkausap kami, sabi ko naman sa kanya, ibabalik naman ng Panginoon niya, na higit pa. Ganyan naman ang Lord eh. Pag kami kayo mayroong pagsubok na dumating sa ating buhay, ibig sabihin na may pagpapala na matatanggap tayo. Kaya nga sa ating pong pagbibigay, hindi na masakit kung malaki man yan ang ating pong ipagkakaloob. Kung yan ay sinasabi natin na yan ay galing sa Lord. Natural lang na ibalik natin para sa Panginoon yung para sa Diyos. Huwag natin kainin yung mga bagay na hindi naman na para sa atin. Ano tawag doon? Kapag tayo kumain na hindi naman sa atin, dapat ang kainin natin ay yung para sa atin, nakaloob ng Diyos. Ganun din po sa ating pong pagkakaloob sa umagang ito. Nais ng Diyos na tayo magkaloob ng higit pa sa dapat nating ibigay para sa Panginoon kung nais po natin umani na higit pa. Minsan yung pagkapalang binibigay sa atin ng Diyos, hindi natin inaasahan. Higit pa sa ating pangailangan, higit pa sa ating inaasahan. Sapat na at higit pa. Amen. Tayo po lahat ay magkaloob sa Panginoon. Handa po natin ito at sama-sama natin idulog. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat o Diyos sa umaga pong ito sa bawat isa na magtatanim sa iyong kaharian, Panginoon. Ang dalangin, Panginoon o Diyos, ang pagpapala na inaasahan namin o bibigay mo sa bawat isa po sa amin ay higit pa at sapat, Panginoon. Alam namin o Diyos at nakikita mo ang puso ng bawat isa na magkakaloob sa umaga pong ito. Aking dalangin, Panginoon Jesus, nawa kayo ang magbukas nito, Panginoon o Lord God. Buksan mo, Panginoon, ang puso ng bawat isa sa gawain ng pagbibigay, Panginoon. At nalain din po namin na ito, Diyos, ay linisin mo. Magamit ito, Panginoon, para po sa kaluluwalhati ng iyong dakilang pangalan, O Lord God. Magamit ito, Panginoon, sa pagpapalaganap ng iyong salita, Panginoon. At pag-akay ng maraming kaluluwa, Panginoon, O Diyos, patungo sa iyo. Salamat, O Diyos, sa bawat isa na magbabaagi, magkakaloob
Panginoon o Lord God. Nawa, ang bawat sa mayroong kagalakan, may kasiyahan, Panginoon o Lord God, sa aming pong mga kaloob nito, Lord. Salamat po na maraming pinupuli ka natin na dakila. Sa iyo, aming binibigay, pinabalik ang pinamataas na papuri para nga salamat sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng amin. Morning po. Morning po. Morning! Morning po sa ating lahat. Batiin niyo naman po yung katabi niyo. Morning. Yung hindi niyo naman po katabi. Goodness morning. Happy birthday. Sige po. Tandaan niyo po tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos sa umagang ito. Ganda po ng mga inawit natin kanina, di po ba? Mga classic. classic worship songs. Amen po. So, mapapansin niyo po, no, yung mga classic na worship song, yung mga salita ng Diyos, relevant pa din hanggang ngayon, di po ba? Parang hindi siya naluluma. Amen po. Na parang doon po natin makikita na ang Diyos ay hindi nagbabago. Di po ba? Yung kung ano yung nandun nakaraan ng mga unang panahon, relevant pa rin ngayon dahil yung mga salita ng Diyos ay hindi nagbabago at patuloy na nagiging kaligtasan, patuloy na nagiging guidance ng mga tao sa anumang generation. Amen po ba? Yung mga tao na sumamba sa Diyos, yun pa din yung binabasa nilang Bible, yun din yung binabasa natin ngayon. Yung mga nagpuri nun, mga tao na nagpuri sa Panginoon, yun din yung pinupuri din natin ngayon ng Panginoon. And this is our moment in time of history, mga kapatid. Sana huwag nating sayangin. Pagdating na eternity, kami yung year 2025. Kami yung mga sumamba sa Panginoon. Kayo ba yun? Kami kasi ng 1605, kami yun eh. Di ba? Na-realize niyo po ba? Yung parang ang saya, di ba? Pagdating ng eternity na magkukwentuhan. Ikaw ba yun? Ikaw ba yun? Tito ni Jose Rizal? Christian pala siya. Amen? Pero di po yun yung topic natin. Tayo po muna ay magbasa ng salita ng Diyos na matatagpuan sa 1 Kings, unang hari, chapter 11, verse 1 to 6. Kung may Bible po tayo, makibukas po tayo. Beginning verse 11. Hindi ko alam magbasa. Layo pala dito. Beginning verse 11. Maraming dayuhang babae ang inibig ni Haring Solomon, bukod pa sa mga anak ng Paraon. May mga asawa siyang Moabita, Amonita, Edomita, Sidoneo at Hiteo. Sinabi nga sa kanya ng Panginoon na ang mga Israelita hindi dapat mag-asawa. Sinabi na sa kanya ng Panginoon na ang mga Israelita hindi dapat mag-asawa mula sa mga bansang iyon dahil may hibok lang sila ng mga ito na sumamba sa ibang mga Diyos. Pero umibig pa rin si Solomon sa mga babaeng ito. May 700, may 700 asawa si Solomon na puro mga prinsesa at may 300 pa siyang asawang alipin. Ang mga asawa niya ay nagpalayo sa kanya sa Diyos. Ibutikin po yata. Nang matanda na siya, nahimok siya ng kanyang mga asawa na sumamba sa ibang mga Diyos. Hindi na naging maganda ang relasyon niya sa Panginoon na kanyang Diyos, hindi tulad ng kanyang amang si David. Sumamba siya kay Ashtoreth, ang diyosa ng mga Sidoneo, at kay Molek,
ang kasuklam-suklam na Diyos ng mga Amonita sa pamamagitan nito nagawa ni Solomon ang masama sa paningin ng Panginoon. Hindi siya sumunod ng buong katapatan sa Panginoon, hindi tulad ng ama niyang si David. Sige po, tayo po lahat ay manalangin. Lord, maraming salamat po sa napakagandang umaga na pinagkaloob niyo po sa amin. Sa bagong buhay, lakas, pag-asa, Panginoon, na binigay niyo po sa bawat isa. Lord, tunay nga na your mercies are good every morning, are new every morning, Panginoon. And continue to bless us with your word today, O God. Continue, Lord, to increase our faith, our love, our intimacy with you, Panginoon. Patuloy mo, Lord, tulungan ang aming mga paningin na ma-focus sa iyo, O Diyos. Tago niyo po ako sa inyong likuran, Panginoon. Ikaw ang makita ng lahat ng ito, Panginoon. Hindi ko man po alam ang pinagdadaanan ng bawat isang nandirito, pero alam ko na alam mo, Panginoon, kung ano ang kanilang mga panalangin, mithiin ang kanilang mga mithiin ang kanilang puso, Panginoon. At katagpuin mo ito, O Diyos, ayon sa iyong kalooban, Ama. Gamitin niyo nga lang po ako at ikaw po patuloy na maparangalan, Panginoon. Purihin ka, Ama, sa iyong lahat ng pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen. So, ganda po na binasa natin po si Haring Solomon. May nabasa po ako nung nakarang, hindi ko alam kung kailan ko nabasa yun, pero may binabasa po ako tungkol sa part ng work ko. Sabi doon, everything in life is a trade-off. Ano ba yan? Lahat ng bagay daw sa buhay ay trade-off. Tagalog nun. Pinagpapalit. Amen? Lahat ng bagay ay pagpapalit-palit lang. Ano ibig sabihin po nun? Na sa buhay natin, kung gusto mo makamit yung isang bagay, kailangan mong bitawan yung ibang bagay. Amen po ba? Parang ganon. Di ba po, sa Bible may ganyang prinsipyo, di po ba? Those who keep their life, kung gusto mong makamtan ang buhay na ito, kailangan mo bigay yung buhay mo. Parang ganon, di po ba? Na everything in life is a trade-off, sabi po doon. For example, gusto mo maging katapos ng pag-aaral, kailangan mo magpuyat. Amen po ba? Kailangan mong mag-aral ng madaling araw. Amen? Kailangan mong mangopya. Joke lang. Kailangan mong mga kapatid na pagsikapan. Amen po ba? Meron akong kapatid dati, hindi mo nababanggitin yung pangalan. Nanonood ako ng movie paggabi, alas 12. Wala na, nanonood ng movie, no? Tapos pagkatapos ko matutulog na ako mga 12. Ginigising na siya. Mag-review na siya. Hanggang buong araw na yun, mag-review na siya. Nag-review na tayo sa board exam. Di ba na kung pinag-reviewan yan? Sabi ko sa sarili, kawawa naman tong tao. Amen? Mula nun sabi ko, di ako mag-accountancy. Amen? Trade-off, amen? Ayun, naging accountant siya. Amen po ba? Kasi everything in life is a trade-off. Ganun din po sa pagtatrabaho. Kung gusto mong magtrabaho, gigising ka ng maaga para mag-a-apply ka ng trabaho, gagawa ka ng resume, magre-ready ka sa mga interviews. Amen po ba? At pag nagtrabaho ka na, maglalaan ka naman ng oras sa trabaho, 8 hours a day. Amen? Pagsisikapan mo yun, kailangan mo mag-focus. Amen po ba? Or else, huwag mong gawin yun, magugutom ka. Pwede naman, ka magtrabaho. Gusto mo rin, magutom ka. Amen po ba? So, everything is like, sa health. Amen? Huwag kang mag-exercise, ano yung pinagpalit mo? Yung kalusugan mo. Or kumain ka ng hindi maganda, ano yung pinagpalit mo? Amen? Yung kalusugan mo. So, lahat ng bagay ay pinagpapalit. Sabi nga doon sa Bible, di ba? For what shall it profit a man? Ano ang mapapala ng tao if he gains the whole world but lose his own soul? Amen? Ano ang mapapala mo kung nakuha mo man ang lahat ng bagay pero napahamak naman ng iyong kaluluwa? So, everything in life is a trade-off, pero ang usapan ay hindi kung ano yung pinili mo. Ang usapan is worth it ba yung pinili mo? Amen po ba? Kaya sabi sa Bible, ano ang mapapala ng isang tao? Tinatanong niyo po ba yan sa bawat desisyon niyo sa buhay? Ano ang mapapala ko dito? Amen? Ano ang eternal value ng bagay na to?
At ganun din po mga kapatid sa mga relationship natin. Yan, papasok na tayo sa relationship. Amen? May narinig nyo na po ba yan? Sabi nila, relationship is an investment. Ang investment yan, di po ba? Meron akong nabasa dati. Sabi dun sa libro ni J.C. Ryle lang, sabi niya. English, Tagalog na lang. Sabi niya, huwag mong gawing isang malapit na kaibigan. Huwag mong gawing isang malapit na kaibigan ang isang taong hindi kaibigan ng Diyos. Amen? Huwag mong gawing malapit na kaibigan ang isang taong hindi kaibigan ng Diyos. Yung binasa po natin kanina, naging si Solomon, di po ba? Bigyan ko na po kayo ng background. Siya po si Solomon, ay siya yung anak ni Haring David. Amen po ba? Ang ganda po ng kwento nito bago siya naging hari eh. Di ba siya po yung gustong maging hari ni King David nga po. Kaso, di ba yung kapatid niya si Absalom, kinudeta yung tatay niya, si Haring David. Di ba yung parang nasa pintuan siya, tapos niayak-tiyak niya yung mga tao. Kinukuha niya yung loob ng mga tao ni Absalom. Tapos na makuha niya na, nagkudeta na siya sa hari. Nakuha niya naman for the short period of time. Pero ibinalik din ng Diyos kay Haring David. Kumbaga, hindi inano sa Bible na naging hari siya, parang gano'n. Amen? Ako, nabalik pa rin kay Haring David. At yun nga, si Solomon po yung naging hari ng Israel. Amen? At kung mapapansin niyo po yung mga sulat ni Solomon, pansin niyo po sa Kawikaan, sa Song of Solomon, sa Ecclesiastes. Pansin niyo po ba doon? Makikita natin yung closeness nila ng tatay niya. Napansin niyo po ba? Sabi niya, sabi sa akin ng aking ama. Sabi sa akin ng aking ama. Sabi sa akin ng aking ama. Mapansin niyo po ba? So, he is guided. We can assume na he is guided po sa mga turo at aral ng kanyang ama na si Haring David. Amen po ba? At nung namatay na po si Haring David, ay may sinabi sa kanya, may mga turo pa siya kay Haring Solomon na ito yung gawin mo, pagpapatayo ng templo, tapos sundin mo ng buong katapatan ng Diyos. So basically, marami pong tinuro ang kanyang tatay na si David sa kanya. At si Solomon po, alam naman natin, yung ginamit ng Diyos sa pagpapatayo ng templo. Amen po, napakagandang templo ang ginawa ni Haring Solomon para sa Panginoon. At hindi lang po templo ang pinagawa ng Diyos sa kanya, ang pinagpagawa ng Diyos sa kanya. Pinagpagawa din siya ng Diyos ng palasyo. Babasahin niyo po, binigyan din siya ng Diyos ng palasyo. At marami din daw po siyang barko, according sa Bible, na nangangalakal sa iba't ibang panig ng mundo. So basically, napakarami binigay sa kanya ang Diyos. Binigyan siya ng karunungan, di po ba? Wisdom, alam naman po natin, yun po yung hiningi niya sa Diyos. Binigyan siya ng kayamanan, ng kasikatan, di po ba? Pinuntahan niya pa siya ng hari ng Sheba. Amen? Sikat na sikat daw po si Haring Solomon sa buong mundo. Can you imagine that, mga kapatid? Gaano ka katalino para maging sikat ka sa buong mundo na wala pang Facebook? Amen? Gaano ka katalino para maging sikat ka sa mundo na walang social media, na walang TV, na walang Instagram o TikTok? Ngayon, magsabi ka lang ng maganda, nabasa mo lang sa Google, lagyan mo ng background music, sisikat ka na. Amen? Kahit nabasa mo lang naman yun sa Google. Pero ito, walang social media, walang TikTok, walang TV, pero sumikat daw siya sa buong mundo. So can you imagine the wisdom na meron po si Solomon at yung yaman na meron po siya? Binigyan siya ng kasikatan, binigyan siya ng kapangyarihan, naging hari nga po siya ng isang makapangyarihang kaharian at binigyan siya ng karangalan ng Diyos. Amen po, marami daw pong lumalapit kay Haring Solomon. Binigyan din siya ng kapayapaan. Amen? Nung panahon ng kanyang paghahari. At nagkaroon din po siya ng maraming kaibigan. We can assume na nagkaroon siya ng maraming kaibigan. Bakit? Kung babasahin niyo po yung 1 Kings, maraming nagregalo kay Haring Solomon para maging malapit sa kanya. Amen? Maraming nagregalo sa kanya. Marami daw pong, sa isang taon nga daw po, sabi 25 tons of gold ang nakukuha niya para ang nagiging regalo niya. Regalo pa lang daw po yun. Tanong niyo ba yung 25 tons? Isang truck ng gold.
taon-taon ang nakukuha ni Haring Solomon na regalo. At nung panahon daw po niya, yung yaman niya, sabi sa Bible, sa Chronicles, yung bato daw po ay ang ginto ay parang bato lang. Solid, di ko ba? Napaka-yaman, napaka-wealthy nung panahon ni Haring Solomon. Amen? At ito po yung maganda. Alam niyo po, pag may bumibisita sa kanya, kung babasahin niyo po, pinaparangalan ang Diyos ng iba't ibang hari. Nakakatuwa kasi sabi ng mga, ay, purihin ng Diyos, binigay niya sa'yo to. Amen? Purihin ng Diyos, napakaganda naman ng palasyo at templo na ito, sabi ng mga bumibisita kay Solomon. Alam niyo po, may natutunan ako dito, minsan nadidemonize lagi ng mga Kristiyano yung pera eh. Amen po ba? Lagi natin dinidemonize yung pera. Pero kung nasa maayos at napaparangalan ng Diyos, nagiging kagamit-gamit yung mga bagay na to para para makita ng mga tao yung kaluwalhatian ng Diyos sa ating buhay. Amen? Amen? So kung pinagpala ka, katulad ni Solomon, kung pinagpala ka ng Diyos sa pamamagitan ng yaman, kailangan gamitin mo yun para maparangalan ang Panginoon. Amen? Naging kagamit-gamit si Haring Solomon sa paningin ng Diyos nung mga unang part ng kanyang paghahari. At nagpakita pa nga sa kanya ang Diyos ng 2 beses ang sabi sa Bible. So, we can assume na meron siyang maayos na relasyon sa Panginoon nung unang panahon ng kanyang buhay. So, ano po ang pinopoint ko? Ang dami kong sinabi. Ang pinopoint ko lang, lahat ng mga bagay na pinapangarap nyo, nating lahat, ay nakuha, nakunit ni Haring Solomon. Amen? Yaman, kasikatan, kapangyarihan, karangalan, kapayapaan. Amen? Sabi sa 1 Kings verse 10 to 20, walang sino mang hari sa mundo na makakapantay sa karunungan at kayamanan ni Haring Solomon. Ang mga tao sa mundo ay naghahangad na makita si Solomon para mapakinggan ang kanyang karunungan na ibinigay ng Diyos sa kanya. So, ang ganda po, hanggang verse chapter 10 po yan. And then, dumating na yung chapter 11. Amen? Ibinasa po natin kanina, the downfall of Haring Solomon. Of King Solomon. Sa verse 4 po, ang sabi doon, nang matanda na siya, nahimok siya ng kanyang mga asawa na sumamba sa ibang mga Diyos. Hindi na naging maganda ang relasyon niya sa Panginoon na kanyang Diyos, hindi tulad ng kanyang ama niyang si David. So bakit po ba? Kasi po si Solomon, kahit na maraming binigay sa kanya ang Panginoon, may ginawa siyang mali sa paningin ng Diyos. Nag-asawa siya ng mga unbelievers. Amen? Ang hindi po mga Kristiyano. Basahin po natin yung English version nito. Sige, 1 Kings chapter 11. Sabi na, but King Solomon loved many strange women, together with the daughter of Pharaoh, women of Moabites, Ammonites, Edomites, Sidomites, at Hittites. So ito po yung mga napangasawa ni Solomon. Amen po ba? Moabites, Ammonites, Edomites, Hittites, Dinagdatites. Nabasa ko lang po yan sa Facebook. Amen? Yung title pala, hindi ko nasabi, no? Okay. Mamaya po, makasabihin ko yung title pag malapit na matapos. Relax lang po. So, amen, the downfall of King Solomon. Di po ba nag-asawa siya ng unbelievers? Yun ang naking... Alam niyo po, natatawa ako nung pinag-aaralan ko. Bakit maraming ginamit na Diyos sa Bible? Ba't ganun sila hindi na ang asawa? Amen. Napansin niyo po ba? Kasama lang si Solomon, di ba? Naging naging downfall niya yung kanyang mga asawa. Sino pa? Si Samson. Di po ba si Delilah? Amen? Amen? Alam niyo po, natatakot ako mag-preach nito kasi baka sumabog sa mukha ko. Pero, Lord, tulungan niyo po ako. Amen? Di ba si Solomon, si Delilah, di ba? Naging problema niya, naging downfall niya din. Sino pa? Si Job. Napansin niyo, sabi ng asawa ni Job, talikuran mo na yung Diyos mo.
Amen po ba? Napansin nyo? Sino pa? Si Haring David lang eh. Sabi nung asawa niya, yan ba yung nagpupuri sa Panginoon? Yan ba yung hari? Napansin nyo po ba? Nagiging liabilities, basically, di po ba? Pero meron naman pong mga magagandang example sa Bible. For example, si Joseph and Maria. Di po ba? Naging kalakasan nila ang bawat isa. Amen po. Tapos yung mga mag-asawa doon sa New Testament. Tapos si Elizabeth, yung anak ni Aling David, sino ang asawa ni Elizabeth? Si Brother Carlo ba? Ay, si yung pare do po ba? Eliasab po ba? Ay, Zacarias. Okay, si Zacarias. Amen po ba? So, meron din naman magagandang example. Pero mapansin niyo po dito, ang sabi sa the downfall of Haring Solomon po, of King Solomon, ayon sa verse 4, sabi nang matanda na siya, nahimok siya ng kanyang mga asawa na sumamba sa ibang Diyos. Pero sa verse 2, pansinin niyo po, may clear warning ang Diyos sa kanya. The downfall, the clear warning, pansinin niyo po, sinabi na sa kanya ng Panginoon ng mga Israelita na hindi na dapat mag-asawa mula sa bansang iyon dahil may himok lang sila ng mga ito na sumamba sa ibang Diyos. Pero umibig pa rin si Solomon sa mga babaeng ito. Sinabi na sa kanya ng Panginoon. Ang title po pala natin is Why God Removed Certain People from Our Lives. Amen. Pansinin niyo po dito, pinapatanggal na ng Diyos, di ba? May warning na kay Solomon. Amen? Alam mo, naniniwala ako mga kapatid, na pag may tao sa buhay natin na gustong patanggal ng Diyos, sorry po pag may tao sa buhay natin na gustong patanggal sa Diyos, naniniwala ako na maliwanag sa atin na dapat silang mawala sa buhay natin. May clear warning ang Diyos sa atin. Huwag po tayong mag-in denial. Amen? May malinaw. Alam mo kasi may Holy Spirit sa buhay mo na papunta ka pa lang sa Kanya, doon sa taong iyon, parang kinakabahan ka na. Or parang may pumipigil na sa'yo. Amen po ba? There is a clear warning. Katulad nung nangyari po kay Haring Solomon. Most of the time, in denial lang po ang mga Kristiyano. At katulad ni Haring Solomon, ay feeling nila, sabi siguro niya, matalino naman ako Hindi naman ako ma-apektuhan sa mga bagay na to. Which is yung pangatlo ko pong point doon is the creeping effect or yung slowly. Ang sabi doon, matanda na siya. Di ba nung una, sabi ko nga po, ang ganda ng pagkagiging hari niya Pero yung creeping effect, akala niya, walang nangyayari sa kanya. Pero nang matanda na siya, nahimok na siya nung kanyang mga asawa. Siguro nung una, feeling niya, malakas naman ako Ako nga, pinakamatalinong tao, binigyan ako ng karunungan ng Diyos. Amen? Bakit ako maaapektuhan sa mga taong ito? Amen? Ako'y makapangyarihan at may karunungan. Feeling niya, malakas siya spiritually. Marunong siya o matalino. Pero di niya alam yung creeping effect na unti-unti siyang, nung matanda na siya, unti-unti siyang naapektuhan or nabubuyo ng mga undelivered na mga kasama niya. At nakita na lang niya ang sarili niya na nagpapagawa na siya ng altar sa iba't ibang mga Diyos. Ganyan po din po sa buhay natin. Minsan nakala natin walang epekto. Pero malaman-laman natin, nakita natin ang ating sarili. Iba na yung pagsasalita natin. Iba na yung pinopost natin sa Facebook. Iba na yung mga pananaw natin. Iba na yung mga habits natin. Amen? Dahil sa mga taong gusto ng Diyos na iwasan natin sa ating mga buhay. Amen po ba? At tahimik po kayo. The creeping effect, mga kapatid. Medyo nakakalungkot lang po yung nangyari kay Haring Solomon. Amen po ba? Ang ganda na, di ba? Kaya nga build up ko kanina kasi napakaganda ng mga nangyari sa kanya. And then, after all na pinagkaloob sa kanya ng Diyos, sa dulo pa ng buhay niya,
nangyari ang mga bagay na to. So why God removed certain people from our lives? Bakit nga ba mga kapatid, may tinatanggal ang Diyos sa buhay natin? Number one, sinabi ko na nga po, they might slowly draw our hearts away from God. Ang sabi sa verse 3, may 700 asawa si Solomon na puro mga prinsesa at may 300 pa siyang asawang alipin. Ang mga asawa niya ang nagpalayo sa kanya sa Diyos. Nang matanda na siya, nahimok siya ng kanyang mga asawa na sumamba sa ibang Diyos, hindi pa naging maganda ang relasyon niya. Hindi na naging maganda ang relasyon niya sa Panginoon na kanyang Diyos. Hindi tulad ng ama niyang si David. Pansinin niyo po dito. Trade-off, di po ba? Sabi doon, ang asawa niya ang nagpalayo sa kanya sa Diyos. Next verse, ang sabi doon, hindi na naging maganda ang relasyon niya sa Panginoon. Amen? Na nung mga huling panahon ni Haring Solomon is imbes na, di ba sabi sa Bible, gray hairs are proof of wisdom. Yung puting buhok ay karunungan. Pero baliktad yung nangyari kay Haring Solomon. Habang tumatanda siya, mas napapalayo pa siya sa Panginoon. At nung matanda na siya, yun nga po sinasabi ko kanina, yung creeping effect, hindi niya namalayan na naapektuhan na pala ang kanyang buhay ng mga taong ito. Katulad ni Samson, di po ba? Si Samson di naman agad-agad bumigay kay Delilah, di ba? Ilang try pa. Amen? So, kaya may utos ang Diyos sa kanila na huwag silang maging equally yoke o huwag silang makisama sa mga taong hindi sumasamba sa Panginoon. Amen? May nilagay po ako dyan, guard your heart above all else for it determines the course of your life. Proverbs 4:23. Alam niyo po pinagkaiba ni Solomon kay Haring David. Si Solomon matalino eh. Amen? Marunong po siya. Pero si Haring David, malapit ang puso niya sa Diyos. Amen po. Di niya pinabayaan yung relasyon niya sa Panginoon. So mga kapatid, ganito po. Kahit gano'n pa karami ang alam mo sa salita ng Diyos, kahit gano'n ka pa kamaprinsipyong tao, at tulad ni Haring Solomon. Amen? Kahit gano'n ka pa kadiretso sa buong buhay mo, katulad ni Haring Solomon, ang dami mong success, ang dami mong nagawa para sa Panginoon, ang dami na nangyari sa iyo magaganda or tagumpay sa buhay, spiritual life man yan, o anumang parte ng buhay mo. Kapag na-deceive yung ating puso, sabi mo kanina, kakainin mo lahat ng natutunan mo, lahat ng sinabi mo. Amen? Ang daming nasulat na libro ni Haring Solomon, mga kapatid, at hanggang ngayon. Baka nga siya pa sumulat dito eh. Guard your heart above all else. Amen? Ang daming nasulat ni Haring Solomon, ang daming karunungan. Pero hindi sapat ang karunungan. Kailangan mo ng relasyon sa Panginoon. Kailangan mong alagaan yung puso mo na dapat nakafocus sa ating Diyos. Amen? Na sabi dun yung halibugang anak, may sinabi dun eh. Nung bumalik siya sa tatay niya, ano sabi dun? And he came back to his senses. Sabi nung bumalik siya sa common sense, parang bumalik siya sa tamang pag-iisip. Why? Kasi kapag yung heart mo daw is nadaya, hindi ka na tamang mag-isip. Pansinin niyo po, may mga taong napalayo sa Diyos, hindi mo napaka-illogical ng mga katwiran nila. Biglang naging illogical na yung mga katwiran nila na wala na sa hulog yung mga sinasabi nila. Why? Because the heart has been deceived. Nadaya na ang iyong puso. Kaya mga kapatid, may mga tao sa buhay natin na alam naman natin na need na nating mag-let go. Why? Kasi baka unti-unti na tayo napapalayo sa Diyos dahil sa kanila.
Amen po ba? Po ba? Number 2, they can damage our values. Yan yun po sa verse 7. First Kings chapter 11 po yan 7 to 8. Nagpagawa si Solomon ng sambahan sa matataas na lugar sa bandang silangan ng Jerusalem para kay Chemosh, ang kasuklam-suklam na Diyos ng mga Moabita. Nagpagawa rin siya ng sambahan kay Molek, ang kasuklam-suklam na Diyos ng mga Amonita. Nagpagawa rin siya ng simbahan sa mga Diyos-Diyosan ng lahat ng asawa niyang dayuhan at doon sila nagsusunog ng mga insenso at naghahandog ng Diyos-Diyosan, naghahandog para sa mga Diyos-Diyosan nila. Grabe po yung nangyari kay Haring Solomon. Una, nagpagawa siya ng templo para sa Diyos at may warning sa kanya ang Panginoon. At siguro, dininay niya, hindi siya nakinig. Ang sabi sa salita ng Diyos, sabi niya, siguro, matalino ako, di ako kayang apektuhan yung mga tao na yan. And he find himself na gumagawa na ng altar ng mga Diyos-Diyos. Amen? Mga kapatid, King Solomon po ay ang sa pinakamarunong na tao na nabuhay, pinakamaprinsipyo tao. But, dahil sa wrong relationship, mga kapatid, compromise after compromise after compromise after compromise ang nangyari kay Solomon. Can you imagine po yung reaction siguro ng mga Israelita ng panahon na to? Ano na nangyayari kay Haring Solomon? Kapapagawa lang ng templo, ano ba yung pinapagawa niya na yun? Siguro ganun po yung reaction ng mga Israelita. Kakatin na lang siguro ng ulo, no? Inuutosan sila ni Haring Solomon, gumawa ng sino ba yun? Molek? Di po ba? Ganun minsan tayo pag may mali tayong relasyon, pag naapektuhan na tayo ng maling relasyon, yung mga pamilya natin, ano na nangyayari sa'yo? Amen po ba? Bakit ganyan? Bakit ganyan yung mga habits mo? Bakit ganyan yung mga desisyon mo sa buhay? Anong impluensya ba yan? Drugs ka ba? Amen? At minsan nasaktan natin ang ating pamilya dahil sa impluensya ng external ng mga tao na ito. Amen po ba? Sabi ko nga po, everything is a trade-off. Amen? Maaling piliin mo itong relasyon na mo ito, may magsasakripisyo kang ibang relasyon. Amen po ba? Kaya napakahalaga na ingatan natin ang ating mga puso. Alam niyo po, may isang tao sa Bible na nasira yung values niya dahil sa mali niyang kaibigan. Si Amnon. Ganyan niyo po si Amnon. Si Amnon, anak siya ni Haring David na may gusto siya sa kanyang kapatid na si Tamar. Basahin ko ng alam po. Ang anak ni David na si Absalom ay may magandang kapatid na ang pangalan ni Tamar. Ngayon, si Amnon, isa rin sa mga anak ni David, ay umiibig kay Tamar. Pero hindi niya magawa ang gusto niyang gawin kay Tamar dahil dalaga pa ito at lagi itong may bantay dahil sumama ang loob. Dahil dito sumama ang loob niya hanggang sa magkasakit siya. And then sa verse 3, ang sabi sa 2 Samuel, may napakatusong kaibigan si Amnon na ang pangalan ay Jonadab. Hindi po Jonadab. Jonadab. Muntik lang. Anak siya ng kanyang kapatid. Anak siya ng kapatid ni David na si Shimea. At alam niyo naman po ang nangyari kay Amnon. Ginawa niya yung sukulam-sukulam na bahagi sa kanyang kapatid na si Tamar. Dahil sa napakatuso niyang kaibigan na si Jonadab. Amen? Grabe yung impluensya ng mga tao sa buhay natin. Amen po ba? All of us are under influence, mga kapatid. Yung mga kilos mo, yung mga gawa mo, yung mga decision mo sa buhay, lahat yan. Under influence lang yan, sa totoo lang Amen po ba? So, mamimili ka kung magiging under influence ka ba ng Diyos or under influence ng mga external things aside
sa Panginoon. Grabe yung nangyari kay Amnon, mga kapatid. Nagkagulo yung buong pamilya ni Haring David nun. Tapos si Absalom nagtago siya, tapos pinatawad si Absalom ni Haring David, tapos yun, nagkudeta na. Tapos eto na, nandito na tayo. Amen po? So, sabi po nung isang nabasa ko dati, clothes and company are the measures of character. Clothes and company are the measures of character. 1 Corinthians 15:33, don't be fooled by those who say such things, for bad company corrupts good character. Sa Tagalog po, maganda to eh. Huwag kayong padaya, ang masamang kasama ay nakakasira ng mabuting pag-uugali. Di po ba? Tapos siguro sabihin nyo, ay hindi yan, hindi ako maapektuhan yan. Basahin nyo ulit. Huwag kayong padaya, ang masamang kasama ay nakakasira ng mabuting pag-uugali. Ay hindi, nababasa naman ako ng Bible araw-araw. Basahin nyo ulit. Huwag kayong padaya, ang masamang kasama ay nakakasira ng mabuting pag-uugali. Amen? Ulit-ulitin nyo po, huwag kayong padaya, mga kapatid. Amen po? So they can damage our values, mga kapatid. Kung sino yung lagi mong pinapakinggan, kung sino yung lagi mong kasama, kausap, amen? Pwedeng maka-damage or maka-apekto sa buhay mo. Amen? Kaya maging kaibigan ka ng may benefit sa iyong kaluluwa. Hindi lang sa iyong finances. Amen? Dapat ang mga nagiging kaibigan or malapit sa atin ay may benepisyo sa ating kaluluwa. Amen po ba? So yun yung number 2, mga kapatid. They can damage our values. Amen? Tulad ng nangyari kay Haring Solomon. Number 3. Last na po ito. They might break our commitment to the Lord. Sabi ko nga po, matanda na to si Haring Solomon ng panahon na to. Ang sabi niya, in this way, Solomon did what is evil in the Lord's sight. He refused to follow the Lord completely as his father David had done. Sayang, no? Nakakapanghinayang, mga kapatid. Hindi pa niya nakompleto. Sabi, he refused to follow the Lord completely. Ang ganda na ng umpisa ni Haring Solomon. Pinasikat na siya ng Diyos, pinayaman na siya ng Diyos, napaparangalan na ang Diyos sa kanyang buhay. At na-break yung commitment niya. Na-break yung faithfulness niya sa Lord because of these people. Naging distraction. Amen? Alam niyo po, kahit sa mga secular na bagay, di po ba? Kapag distracted ka, wala kang matatapos. Amen po ba? Yun nga, ang currency nga daw po ngayon is attention eh. Amen? Attention, napaka-clear lang daw po ng attention span ng mga tao. Amen? Pag daw po ang tao, ang preaching ay 30 minutes, 45 minutes, mamaya daw po, nagme-messenger na daw po sila. Kasi yung attention span nila, saglit na lang po. At magchat-chat po sila ng landslide na po. Hindi mo, joke lang. So, amen? So, na-break yung commitment niya sa Panginoon at sabi dito, refuse to follow the Lord completely. Na-distract si Haring Solomon dahil sa mga taong ito. Amen? Ang sabi sa Luke 9:62, sabi daw po din, ang sino mang nag-aararo na palaging lumilingon ay magiging hindi kapaking-pakinabangan ang paglilingkod sa ilalim ng paghahari ng Diyos. Amen? Luke 9:62. Yun. Luke 9:62, ang sino mang nag-aararo na palaging lumilingon ay hindi kapaki-pakinabang ang paglilingkod sa paghahari ng Diyos. So, need natin to focus our relationship sa Panginoon. At minsan, may mga tao na gusto nang i-remove ng Diyos, gusto nang i-let go natin, gusto na ng Diyos na i-let go natin. Why? Kasi nagiging distraction sa ating commitment sa Panginoon. Amen po ba? Imbis na makatulong, amen, nagiging burden pa po sa atin. Amen po ba, mga kapatid? Amen. Some people removes our focus
Witness. Kaya nga po sabi sa Bible, di ba? Turn your eyes, focus on Jesus Christ. Di po ba? Kailangan talaga ng focus sa ating buhay pananampalataya. Kailangan talaga ng nakatingin. Kailangan talaga na nakalaan ang attention natin sa Panginoon. Amen po ba mga kapatid? So ito na po yung last verse ko. Maiksing mensahe lang po natin. Psalms 27 verse 4. Si Haring David po ang sumulat nito. One thing have I desired of the Lord that I will seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and to inquire in His temple. Di ba po sabi ko kanina yung pinagkaiba ni Haring David? Sabi dito hindi sumunod si Solomon sa example ni Haring David. Ano po yung example na yun? Alam niyo po mga kapatid, hindi KJ ang Diyos Amen po ba? Hindi naman siya against sa kaligayahan natin. Minsan, madalas aminin natin na bilang, Lord, bakit ito nga nagpapasaya sa akin, ba't tinatanggal mo? Amen. Hindi against ang Diyos sa relasyon. Amen? Hindi against ang Diyos sa mga bagay na ito. But, katulad ni Haring David, sabi doon, one thing have I desired of the Lord. Katulad ni Haring David, mas pinapahalagahan niya ang relasyon niya sa Panginoon more than any other relationship. At kapag yung any other relationship na to ay naka-apekto na, nakaka-distract na sa one thing sa isang relasyon na meron tayo, doon na nagiging masama ang mga bagay na ito, mga kapatid. Naalala niyo po ba si Martha at si Maria? May sinabi ang Panginoon doon one thing din na sabi niya, Martha, Martha, masyado kang aligaga, sabi po doon. Tapos sabi niya doon sa English version, pag pinasa niyo po, ang sabi doon, one thing you need to be concerned for. One thing you need to be concerned for, which is yung relasyon niya sa Panginoon, which is yung pakikinig niya at focus niya sa Lord. Meron po ba dito naging concern na sa relasyon niya sa Diyos? Yung, ay nako, di ba ako ba ako nakakapagbasa ng Bible sa araw na to? Di ba ako nakakapanalangin? Yung may concern ka sa relasyon mo sa Diyos, ay hindi na ako nakikipag-usap sa Panginoon Yung meron kang burden na may lakad, for example, may lakad kayo sa ng mga kasama ko, pasensya na kayo Meron na ba kayo? Pasensya na kayo magpe-pray kasi ako hindi ako pwedeng lumabas Ganun na po ba tayo? Bihira na lang po, di po ba? Diba yung ba namin natutuwa ako pag may naghahanap sa nanay ko, nakakatuwa. Kasi ang dahilan namin, nagpe-pray po kasi. Bumalik na lang po kayo. Amen? Naisip ko tuloy, meron pa kaya mga ganung mga tao pa din na aligaga sila sa relasyon nila sa Diyos. Ibig ko sabihin, yun yung concern nila, yung relasyon nila sa Panginoon. Amen? Na naiintindihan nila na yung mga tao, na yun yung isang bagay na hindi nila pwedeng bitawan. Na non-negotiable sa buhay nila mga kapatid. Amen? So why did God remove people from our lives? Because sometimes these people remove God from us. Amen po ba? Tinatanggal nito yung Panginoon mismo sa buhay natin. So mga kapatid, yung kinanta natin kanina, napakaganda po ba? Di po ba? Yung ilapit mo, Panginoon. Yung ilapit natin, ilapit mo ako Diyos sa iyo, Diyos. O ilapit mo ako sa iyo, Panginoon. Amen po ba? So ulitin ko nga po, sabi nga po sa Bible, di ba? Seek ye first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. Sabi nga po, hindi KJ ang Panginoon. Kailangan mo lang magkaroon ng priority. Kailangan mo lang siyang ilagay sa lahat ng bagay. Kailangan mo lang siyang unahin at makakamtan mo yung kaligayahan na kala mo pinagkakait sa'yo. Amen po ba? Huwag po tayong matakot mga kapatid. Amen? Meron po akong kakilala, last na po ito, meron po akong kakilala
So isa po siyang Kristiyano. Tapos may isa siyang nakilala, may nakilala siya. Totoong kwento po ito, may kinikwento niya sa akin. May nakilala siya. Tapos nung nakilala niya na ito, napalayo siya sa Panginoon. At nakita na ng mga tao sa paligid niya yung pagbabago sa kanyang buhay, mga kapatid. Amen? At alam niya sa sarili niya na kailangan niyang bitawan yung tao ito. Amen? Pero ayaw niya makasakit ng damdamin, syempre, mga kapatid. Tapos nag-pray siya sa Lord. Sabi niya, Lord, mahirap tong gagawin ko, sabi niya. Alam ko yung kalooban mo, sabi niya, mga kapatid. Alam ko yung dapat kong gawin. Pero alam mo naman, Lord, mahirap, di ba? Alam mo naman, Lord, mahirap to. Ayoko makasakit ng tao. Ayoko masaktan din ako. Tapos sabi niya, Lord, bigyan mo lang ako ng konting bintana. Konting pinto. Konting way para mabitawan ko itong tao. Papasukin ko talaga, Panginoon. Kahit maliit na circumstances lang, Panginoon, gagawin ko. At tapos pagdating ng ilang linggo daw, may dumating na way. Nag-uusap sila, tapos bigla na lang may napag-usapan sila, tapos bigla na lang nagkaroon ng way para malayo siya dun sa tao ngayon. At binigyan siya ng pagkakataon. At nung simula na yun, mga kapatid, naghiwalay sila. Nanumbalik na yung dati niyang sigla sa Diyos. Nanumbalik niya. Pero hindi nasira yung relasyon niya doon sa tao na yun. Hindi niya naiwan. Naging mabuti pa rin silang magkaibigan. Amen? Naging mabuti pa rin silang magkaibigan. Nagkapatawaran pa rin sila, mga kapatid. Pero hindi na siya nakaka-apekto sa buhay spiritual niya. Amen? Amen po ba, mga kapatid? Tinanggal niya yung intimacy at nilagay niya sa Panginoon at inayos ng Diyos yung intimacy nilang lahat, mga kapatid. Amen po ba? So, alam na po natin yung dapat natin gawin. Alam po natin na baka may mga tao na kailangan nating i-let go, baka may kailangan tayong alisin, o bakit may kailangan tayong kailangan nating i-let go sa ating buhay. Pero have faith, mga kapatid. Have faith na ayusin ng Diyos ang lahat ng bagay. Have faith na kailangan lang natin i-take yung first step na sumunod sa Panginoon. At have faith na ang Diyos ay hindi against sa ating kaligayahan. Mga kapatid, malay natin yung kalooban ng Diyos sa ating buhay. Ang mahalaga lang is yung one thing ni David, mga kapatid. One thing have I desired of the Lord that I will seek after. Na yung relasyon natin sa Panginoon na hindi nawawala at hindi nasisira. Sige po, tayo po ay tumayo. Patayin po natin yung inawit natin kanina.
Diyos, na patuloy, Lord, na natanim sa aming puso, Panginoon. Nawa magbunga ito ng mas malalim pang pananampalataya, mas malalim pa na relasyon sa iyo, Panginoon. Mas malalim pa, Panginoon, na pagkaunawa at pagkakilala sa iyo, Panginoon. Lord, sa inyo na nga po namin, Panginoon, pinagkakatiwala ang lahat ng bagay sa aming buhay, Diyos. Sa lahat ng relasyon, sa lahat ng problema, sa lahat ng aming pinagdadaanan, sa lahat ng mga bagay na kami aligagaw, Diyos. Lord, katulad nga po ng aming inawit, Panginoon, ikaw lamang ang aming kailangan, Diyos. The satisfaction of our soul, O God. At wala na kami mahahanap pa katulad mo, Panginoon, sa mundong ito, O Diyos. Lord, kayo na nga po magbunga, Panginoon, magpatubo ng lahat ng mga salitang natanim sa aming puso. Hindi na mahalaga kung sino ang nagtanim o nagdilig. Ang mahalaga ang Diyos na nagpapatubo, Panginoon. Lord, maraming salamat po, Panginoon. Sa inyo po namin ibinabalik ang pinakamataas na papuri at pagsamba. Tanging pangalan po ng aming Jesus. Salamat po. Praise God. Sige po, bago pa tayo mag-announcement, hanap po muna tayo ng ating partner at tayo magpanalangin natin sa bawat isa.
Praise God. Sige po, tayo pong lahat ay darako na sa ilalim po natin announcements. Yan po, magkaroon po ng overnight prayer meeting sa November 28. Saan po ito gaganap? Maliwag doon. Baliwag. Dito, muli po, ang overnight prayer meeting ay gaganapin po dito sa Baliwag Church, November 28. Ayan po ay sa Friday po. Next naman po, magkakaroon po ng Mencore meeting after service sa Mangga. Yan po ay after service sa November 30. And wala daw pong fellowship po. At joint fellowship po ay hindi pa po next week, kundi next week pa po. Yan po ay gaganapin yan po ay December 7 at gaganapin po sa Baliwag, dito rin po sa church. Ilang po ating mga announcements, God bless us all. Praise the Lord, tayo pong lahat ay tumayo. Ang mensahe po sa araw na ito ay isang paalala sa bawat isa po sa atin, mga kapatid. Yamang alam po natin na mundong ating ginagalawan sa lupa, talagang maraming tukso. Ang mundo ay papunta sa kabulukan, maraming kasalanan. At ang dahilan kung bakit tayo ay buhay pa, mga Kristiyano, may dahilan kung bakit nananatili pa tayo dito. Para tayo magsilbing asin, tayo magsilbing ilaw ng mundong ito to preserve, no? Ma-preserba ang mundong ito sa kanyang kabulukan, at tayo ay maging kasangkapan ng kabutihan. Tama na may mga kaibigan tayo, may mga klase, katrabaho na maaring hindi mananampalataya. At ingatan natin ating sarili na tayo mahawahan sa halip. Gaya ng binanggit ko, maging asin tayo, maging ilaw ng kanilang buhay upang tayo ay maging daan ng pagkakakilala sa Panginoon ng ating mga katrabaho, ng ating mga kaibigan, ng ating mga kaklase. Subalit kung ang nangyayari po ay nagiging baliktad at tayo ay na-impluensya ng gawa ng mundo, sakit mang tanggapin, sabi po sa mensahe, matutunan natin i-let go. Yan maging dahilan ay kalalayo natin sa Diyos, bitawan natin ang mga bagay na pinabibitawan ng Panginoon. Ngunit hanggang tayo po'y narito sa lupa at meron tayong mga kaibigan, kaklase, katrabaho na hindi mananampalataya, let us redeem the time. Samantalahin natin ang bawat pagkakataon na may pakilala si Kristo para po sa kanila. Amin po ba doon? Ingatan natin ang ating mga sarili. Tayo po'y tumulog sa Diyos, manalangin po tayo. Dakilang Diyos, kami po ay labis na nagpapasalamat sa iyo sapagkat ikaw ay laging may babala sa bawat isa po sa amin. Ikaw po ay may mga paalala sa bawat isa po sa amin. Alam po namin ang mundong ito'y papunta sa kabulukan. Maraming kaganapan, maraming tukso, maraming dahilan ay pagkakasala ng lahat ng tao, Panginoon. At kami, O Diyos, ay hindi excuse sa mga kaganapan ng mundong ito. Pati po niyo, O Diyos, may mga kaibigan kami, may katrabaho, may kakilala na hindi pa nakakakilala sa iyo, Panginoon. Lord, alam po namin, Panginoon, may dahilan kung bakit narito pa kami sa lupa. Niloob mo kami unang maging Kristiyano, kami unang makakilala sa iyo, Panginoon, upang dalhin namin ang liwanag sa buhay ng aming mga kakilala at mga kaibigan na wala pang pagkakakilala sa iyo, Panginoon. Kaya Lord, tulungan po kami. Bigyan mo kami ng lakas ng loob. Bigyan mo po kami ng karunungan na ikaw ay maipakilala sa kanila, Panginoon. Na ikaw ay makita sa amin pong mga buhay. Na kami ay hindi maging compromiser ng mundong ito. Compromiser ng mga maling gawain. Lord, hayaan mo po, Panginoon, na ang buhay po namin ay maging kasangkapan mo, Panginoon, upang ang mga tao ito ay magkaroon din ng pagkakataon na makilala ka at tanggapin ka sa kanilang buhay bilang kanilang Panginoon at sariling tagapagligtas, Panginoon. Salamat po, O Diyos, at nihiling po namin na sa panibagong libong ito na daraang muli, Lord, bigyan mo po kami ng pagtatagumpay sa buhay nito. Bigyan mo po kami ng karunungan kung paano kami makikisalamuha sa lahat ng uri ng tao, Panginoon, na walang pinipili, na walang kinikilingan, Panginoon. Hayaan mo, O Diyos, na ikaw ay
patuloy na magpakahayag sa buhay ng bawat isa po sa amin. Na ang maging motibo, O Diyos, ng aming pong pamumuhay sa mundong ito ay walang iba kundi Ikaw ay mapapurihan, Panginoon. Salamat po, Ama, at kasampapanin mo lagi ang aming pong buhay sa lahat ng mabubuting gawain. Yaman kami po ay lagi mo pong pinagkakalooban ng buhay na kagaya po nito, Panginoon. Ingatan mo po, O Diyos, ang bawat pamilya po namin. Ilayo mo kami sa lahat ng masama, sa lahat ng uri ng kapahamakan. At hayaan mo, O Diyos, na patuloy na tamasahin namin lahat, Panginoon, ang inyong pong grasya, Panginoon, sa panibagong lingkong itong daraan. Muli, O Diyos, sa pagtataas po ng kamay na aking mga kapatid, ay aking pong iniiwan ang inyong pong pagpapala at pagbabasbas sa bawat isa pong narito. Pagpalain nawa kayo, ingatan ni Yahweh, naway kahabagan niya may sumaybayan, lingapin niya nawa kayo at bigyan ng kapayapaan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu, ngayon at magpakailanman, alam mo sabi ng Amen. Amen. Diyos. Praise God. Sige po, muli po tayong mawit. Bago po tayo mawit, isisigaw, hallelujah. Ako'y sa'yo, hindi sa'kin. Kaibigan, aking takbuhan, kapayapaan ang iyong hatid. Kaligtasan sa'yo pangalan, kasama sa habang buhay. Isisigaw, hallelujah, Jesus, you're the only one. Ang buhay ko sa'yo lamang. Hallelujah, wala nang
Jesus, Lord